Kabanata 1561 Pagkalabas ni Avery ay napatingin si Elliot sa pansit na nasa harapan niya, masyadong maalat ang mga itlog para kainin, ngunit sa pag-aakalang pinaghirapan ni Avery na iprito ang mga ito, tiniis pa rin niyang kainin ang mga itlog. Huminga ng malalim si Elliot at uminom ng 3 basong tubig bago tinakpan ang maalat na lasa. Nagpa-appointment ang teacher ni Avery at Xander na magkita sa isang cafe. Matapos magkita ang dalawa, masigasig na nakipagkamay ang guro sa kanya. Avery, narinig kong binanggit ka ni Xander, bago pumunta si Xander sa Yanroville para hanapin ka, tinawagan niya ako, medyo nagulat si Avery, ano ang sinabi niya? Sabi ng guro, sabi niya, malaki ang tiwala mo sa kanya, medyo kinabahan siya, pagkarating niya sa Yanroville. Tinawagan ko siya para tanungin ang sitwasyon, ayaw niyang sabihin sa akin ng sobra out of the protection of your privacy, kaya hindi na ako nagtanong, Avery, sinabi ko sa kanya na huwag sabihin sa akin ang tungkol sa aking sakit. Ang guro, naiintindihan ko, pagkatapos ng balita ng kanyang pagkamatay, pumunta ako sa kanyang mga magulang, labis silang nalungkot at hindi na ako naglakas loob na magtanong pa tungkol dito. Frankly speaking, hindi namin alam kung ano ang nangyayari, inilabas ni Avery ang pagsusuri na ginawa ni Xander sa Yanroville, ito ang surgical plan na binuo namin ni Xander, at ito ang ipinagagawa sa akin ni Xander. Isang araw bago ang operasyon ko, binigyan niya ako ng general anesthesia, dapat mong malaman na ang pangkalahatang kawalan ng pakiramdam ay nakakapinsala sa katawan, bukod dito, sa pangkalahatan ay hindi namin binibigyan ng mga pasyente ng 2 pangkalahatang kawalan ng pakiramdam sa isang maikling panahon, maliban kung konektado 2 pangunahing operasyon, ngunit sa pangkalahatan ay hindi kami nagsasagawa ng 2 pangunahing operasyon sa magkasunod na mga pasyente. Labis na nagbago ang mukha ng guro nang marinig ang mga salita. Ang guro, ito ay tiyak na hindi posible, bakit ginawa ni Xander ito? Avery, nagtanong ako, at sinabi niya na ang dosis ay mas mababa kaysa sa dosis ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam, hindi naman ako nagdududa noon, kaya hindi na ako nagtanong, pagkatapos niyang mamatay, sinuri ko ito, at iyon ang dosis ng general anesthesia. Ang guro, dapat may problema, tinakot man si Xander o sa ibang dahilan, sineseryoso niya ang iyong karamdaman at nag-iingat, at ayaw niyang mapahamak ka. Tumango si Avery, oo, sa tingin ko rin, bago siya pinatay, normal lang ang ugali niya sa akin, sana talaga gumaling ako sa operasyon, hindi ako naniniwala na ito ay peke, hinding-hindi niya ako sasaktan, ang guro, hindi mo ba mahanap ang dahilan? Umiling si Avery, kung malalaman ko lang ang dahilan, hindi ako pupunta sa iyo, wala kaming contact sa Yanroville ngayon, ang guro, kung gayon ay walang paraan, ako, makatitiyak lang ako na hinding-hindi magpapagulo si Xander. Dapat may last resort siya, sa mga salita mo, mas magaan ang pakiramdam ko, kahit papaano ay hindi na nagduda si Avery na si Xander ay nasa panig ni Rebecca. Sa hapon, pagkatapos nilang ayusin ng guro ang mga libro sa pag-aaral ni Xander, initabi ito ng mga magulang ni Xander para sa hapunan, hindi makatanggi si Avery, kaya umuwi siya pagkatapos kumain. Nagpadala siya ng mensahe ng maaga kay Elliot na hindi siya makakauwi para sa hapunan, ngunit nagluluto na si Elliot noong mga oras na iyon, kaya nagluto pa rin siya ng isang malaking mesa ng mga ulam. Pag-uwi ni Avery, nakita niya ang niluto niyang pagkain at namumula ang mga mata niya sa emosyon. Asawa, pagsilbihan mo ako ng pagkain, umupo si Avery sa upuan sa kainan at umarte sa kanya ng may kalokohan, medyo pagod na ako sa pag-aayos ng mga libro ngayon. Agad siyang nilagyan ni Elliot ng isang mangkok ng kanin at iniabot ito sa kanya, nakilala mo ang kanyang guro. Mayroon bang anumang mapapakinabangan? Oo, kumuha si Avery ng isang piraso ng karne at inilagay sa kanyang bibig para matikman, at nakakagulat na masarap ang lasa. Sa tingin ng kanyang guro ay may sikreto sa likod ng pangyayaring ito. Sa tingin ko ay may kinalaman ito kay Rebecca, pero ayaw kong puntahan si Rebecca, dahil hinding-hindi aaminin ni Rebecca na may kaugnayan sa kanya ang pagkamatay ni Xander. Puntahan mo siya, baka samantalahin ka niya. Kabanata 1562, idinagdag ba ni Rebecca ang iyong WhatsApp? Tanong ni Avery. Hindi, walang pagdadalawang isip na sagot ni Elliot. Sa pangalawang pagkakataon na hinanap siya ni Rebecca, ito ay sa pamamagitan ng mga text message sa kanyang mobile phone, at hindi niya idinagdag ang kanyang WhatsApp account. Kung ay dadagdag ka niya sa WhatsApp, alam mo ba kung ano ang gagawin? Hinampas siya ni Avery ng harapan. Huwag pansinin, ibinigay ni Elliot ang sagot at nagtanong, ano ang lasa?
Hindi pagmamalabis na sabihin na ang iyong mga kasanayan sa pagluluto ay maihahambing sa isang chef. Pagkatapos kumain ng ilang kagat si Avery, nagbigay siya ng napakataas na rating. Hindi ka naman masyadong kumain sa bahay ni Xander, di ba? Pagkatapos ng hapunan, alam niya ang kalidad ng mga pagkaing niluto niya. Ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay hindi maihahambing sa isang chef sa pinakamahusay na isang maliit na mas mahusay kaysa sa Avery. Hindi, bumalik ako ngayon pagkatapos kong mabusog, sa umubo ng kanin si Avery, bagaman may filter ako para sa iyo, magaling ka talaga, at least ito ay isang qualified na lutong bahay na ulam, natahimik sandali si Elliot at nagtanong, gusto mo bang magpatingin ulit, palagi kong nararamdaman na may ginawa si Xander sa'yo bago siya mamatay, nagpa-check up ako dati, at maayos na ang katawan ko, tumingala si Avery sa kanya, pagkatapos niyang mamatay, kahit papaano nagsagawa ako ng 2 comprehensive examinations, tsaka kung may ginawa. Talaga siya sa akin, siguradong mararamdaman iyon ng katawan ko, pagkatapos magkabisa ang anesthesia, wala. Akong naramdamang discomfort, matigas na sabi ni Elliot, sinabi mo kasi kay Xander noon, wala akong pag-iingat, kaya hindi ko naramdamang. Mabuti ang abnormalidad ng katawan, tanong ko sa doktor ngayon, mayroong maraming mga salungat na. Reaksyon ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam, sa pangkalahatan, hindi inirerekomenda ng doktor ang general anesthesia para sa mga pasyente kapag hindi kinakailangan ng general anesthesia, o baka may ginawa. Sa iyo si Xander, nagulat siya sa seryoso nitong ekspresyon. Pero dahil wala kang napansing abnormal, huli na para sabihin ito ngayon, nakita ni Elliot na tumigil siya sa pagkain, kaya iniba niya ang usapan, kumain ka na, mag-video call tayo para sa mga bata pagkatapos ng hapunan. Hindi pa umuulan ng nyebe sa Erie Adele, siguradong matutuwa sina Leila at Robert na makita ang snow. Well, gagawa tayo ng snowman mamaya, at pagkatapos ay gagawa tayo ng video call para sa kanila, kahit gaano pa katanda si Avery, basta nakakakita siya ng snow, ang unang pumapasok sa isip niya ay gumawa ng snowman, natikman ni Avery ang bawat ulam na ginawa ni Elliot, at nang sa wakas ay ailapag na niya ang mga pinggan. Kontento siyang umiti, asawa, mayroon bang hindi mo magagawa? Oo, sagot ni Elliot, hindi ako magkakaanak, ha, bakit seryoso ang sinasabi mo? Tumayo si Avery mula sa upuan sa kainan, binalot ang mga natira sa plastic wrap, at inilagay sa refrigerator, kung maaari kang magkaanak, tiyak na tahimik ka mula sa simula. Hanggang sa paghahatid, hindi kinakailangan, nung nanganak ka, sinuri ko kung gaano kasakit ang manganak, ang sagot sa internet ay nagsabi na ang sakit ng natural na panganganak ay kapareho ng operasyon na walang anesthesia, malapit nang maoperahan, sigurado akong hindi ako makakaimik, inihagis ni Elliot ang lahat ng pinggan sa dishwasher, pinindot ang power button, at hinugasan ng kanyang mga kamay gamit ang hand sanitizer. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko nung nanganak ako? Lumapit si Avery sa kanya at pinanood siyang nagpupunas ng kanyang mga kamay ng tuyong tuwalya, pagkatapos ay hinawakan ng kanyang braso at naglakad patungo sa pintuan. Nakita ko siya noong internship ko sa ospital, maraming mga pasyenteng may karamdaman sa wakas, masakit lang sa loob ng ilang araw na manganak, ngunit ang mga taong may malubhang karamdaman ay kadalasang nagtitiis ng sakit sa loob ng ilang buwan o kahit na taon bago sila mamatay. Bakit bigla kang nagsasalita tungkol sa napakabigat na paksa? Gumulong ang Adam's apple ni Elliot. Avery, hindi mo ba napag-usapan ng sakit ng pagkakaroon ng anak? Nandito ako para aliwin ka, kahit masakit. Ang magka-baby, mas masakit pa, nakakaaliw ka talaga, mas mabigat ang puso ko, hindi napigilan ni Elliot ang pagtawa. TSK, gumawa tayo ng snowman, gagawa tayo ng sarili natin, at hayaan ang mga bata na makita kung sino ang mas maganda mamaya. Naglakad si Avery papunta sa pinto, kumuha ng coat sa nakasabit na damit, isinuot ito, at naunang tumakbo sa bakuran, binuksan ni Elliot ang lahat ng ilaw ng kalye sa bakuran, tinitigan siya ng mahinang tumatakbo na parang USA, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang tumaas. Isinuot niya ang kanyang coat, nagpalit ng sapatos at lumabas ng pinto. Makalipas ang 20 minuto, tumunog ang cellphone ni Avery, hinubad niya ang gloves niya at kinuha ang video call kay Leila. Leila, nasaan ang kapatid mo, Hayden at Robert? Tawagan mo sila dali. Ngumiti si Avery at ibinaling ang kamera sa taong yari sa nyebe na ginawa nila ni Elliot. Tingnan mo, ito ang taong yari sa nyebe na ginawa ni nanay at tatay.
Napatingin si Leila sa bakuran, ang puting snow scene at ang dalawang malalaking snowman na prototype ay hindi napigil ang mapabulalas. Nay, umuulan ng nyebe doon, gusto ko talagang pumunta at gumawa ng snowman kasama ka. Kabanata 1563, malaki sa araw, hindi naman masyado sa ngayon, sa kabilang side ng video call, sumigaw si Leila ng kuya, at mabahong kapatid, maya-maya, lumabas sa video call sina Hayden at Robert. Tingnan mo ang mga snowmen na ginawa ni nanay at tatay, sino sa tingin mo ang mas magaling, itinuro ni Avery ang dalawang snowmen sa mga bata, ang mas maliit ay ginawa ni nanay, at ang mas malaki sa tabi nito ay ginawa ni tatay. May kailangan pa bang itanong? Syempre, ang ganda-ganda ng nanay ko, pagyaya ni Leila. Agad na nasiyahan si Avery, hindi pa tapos ang nanay sa pagsasalansan nito, si nanay ay gagawa ng magandang ilong para dito, kapag tapos na ang salansan ni nanay, magsasalansan pa si nanay ng 3 pang maliliit, kaya may 5 kaming pamilya, ma, lalo mo akong pinapaganda kung ako ang pinakamagandang snowman, mabilis na tanong ni Leila. Syempre, tiyak na gagawin kang pinakamaganda ni nanay. Nang matapos ang video call, lumapit si Elliot sa kanya at hinawakan ng kamay niyang hawak ang telepono. Ang temperatura ay bumaba ng husto, pumasok ka sa loob at gagawa ako ng natitirang maliliit na snowman. Hinawakan ni Elliot ang kamay niya na medyo malamig. Avery, hindi ako nilalamig, nag-gloves lang ako, sa iyo, napakasaya ng lahat. Elliot, ako rin, pang-aasar ni Avery, alam ko, kung hindi dahil sa akin, kung hihilingin ko sa iyo na lumabas at bumuo ng isang taong yari sa nyebe, hindi ka mauubusan sa paggawa nito sa iyong sarili, ang mga talagang gustong gumawa ng mga snowmen ay mauubusan sa pagtatayo nito sa araw, stud. Bumili ako ng mga gulay sa araw at nag-aral ng mga recipe, ipinagtanggol ni Elliot ang kanyang sarili. Tumawa si Avery, kahit hindi ka bumili ng mga grocery o mag-aral ng mga recipe, hindi ka lalabas at gagawa ng snowman, hindi mo gagawin ang isang bagay na parang bata sa iyong sarili. Elliot, ito ay isang uri ng hanggal na gumawa ng isang taong yari sa nyebe ng mag-isa. Avery, sa tingin ko ay hindi, Elliot, sinabi ko sa akin. Avery, alam ko, kung gagawa ka ng snowman mag-isa, iisipin kong napaka-cute mo. Matapos itayo ang snowman, kumuha ng litrato sina Avery at Elliot kasama ang 5 snowmen sa snow, at habang ipinapadala ang larawan kay Leila, naipost din niya ang larawan sa Circle of Friends. Kumain si Avery ng hapunan na ginawa ng kanyang asawa ngayon at magkasamang nagtayo ng snowman. Napakalinaw ng buhay, matapos maging matagumpay ang dynamic na release, agad itong nakakatanggap ng maraming likes at comments. Ben Schaffer, Coke, umiinom ka ba ng Coke? Tumawa. Sumagot si Gwen sa ibaba ng kanyang komento, nagtapos ka sa E-University, tama? Tami, nagpunta ako upang suriin ang ikalawang kalahati ng pangungusap na ito. Ang ikalawang kalahati ng pangungusap ay kung bakit kinakailangan na maging isang tao, hindi ko alam ang huling salita, June, huwag kang umiyak, Mrs., napakahirap ng salitang iyon, at hindi ko alam, yakap. Sa gabi, pagkatapos makatulog si Avery, tiningnan ni Elliot ang balita na kanyang naipost at nahulog sa malalim na pag-iisip. Kabanata 1564 tungkol sa dahilan ng pagkamatay ni Xander, tiyak na hindi gaanong magaan si Avery gaya ng nakikita niya sa mukha, kung hindi lang dahil ayaw na niyang makipag-ugnayan pa kay Rebecca, tiyak na pupunta siya sa Yanroville para alamin ang nangyari kay Xander. Naramdaman ni Elliot ang hinaing sa kanyang puso mula sa mga salitang "life is so self-contained." Ngunit wala siyang magawa tungkol dito, hindi niya magawang mawala si Rebecca at ang anak ni hindi niya makuha sa bibig ni Rebecca ang katotohanan ng pagkamatay ni Xander. Hindi siya papayagan ni Avery na pumunta sa Yanroville, nihayaan siyang makipag-ugnayan kay Rebecca. Ang tanging magagawa lang ni Elliot ngayon ay samahan ng maayos si Avery at ang mga bata at itigil ang pagpapalungkot sa kanila. Sa Erie Adele, 12 p.m. na sinamahan ni June si Tammy sa ospital para sa obstetric examination. Pagkatapos ng obstetric examination, dumiretso sila sa bahay ni Lynch. Dito nakatira si June tuwing weekday at bumalik sa bahay ni Hertz para samahan ang mga magulang niya tuwing weekend. Ang kanyang ina ay na-hospital dahil sa alta presyon noong nakaraan, at kalaunan ay pinalabas, ngunit ang kanyang presyon ng dugo ay mataas pa rin. Alam niya kung bakit hindi masaya ang kanyang ina, kaya sinubukan niyang gamitin ang katapusan ng linggo para makabawi sa utang ng kanyang mga magulang. Sabado ngayon, at sinabi niya ng maaga sa kanyang mga magulang na sasamahan niya si Tammy para sa isang obstetric examination ngayon, at babalik siya sa gabi.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumaan ang kanyang sasakyan sa pintuan ng front yard ng bahay ni Lynch at nakita niya ang kotse ng kanyang ama na nakaparada sa bakuran. Nandito ang mga magulang ko, tense ang puso ni John, at nakonsensya niyang sinabi, ito ay darating, anong ginagawa mo sa sobrang gulat, tinanggal ni Tammy ang kanyang seat belt, itinulak ang pinto at lumabas ang sasakyan. Tammy, hindi sinabi sa akin ng mga magulang ko na pupunta sila sa bahay mo ngayon, hindi nakaramdam ng pagkataranta si June, palagi kong iniisip na bigla silang pumunta sa bahay mo, baka may sabuatan. Ano ba ang kinatatakutan mo? Bahay ko ito, naglakas loob pa kayong mga magulang na manggulo sa bahay ko. Lumapit si Tammy sa driver's seat at hinayla si June pababa. Pumasok ang dalawa sa sala at nakita sa isang sulyap na ang apat na matatanda ay nahahati sa dalawang pangkat, bawat isa ay sumasakop sa isang panig, at may malaking potensyal para sa negosasyon. Agad na lumapit si John sa kanyang mga magulang na may ngiti sa labi, Tay, Nay, bakit po kayo nandito? Bakit hindi mo sinabi sa akin, kung wala ang mga magulang ni Tammy sa bahay, wala ka rito para sa wala. Sabi ni John, at umupo sa tabi ng kanyang ina, umupo si Tammy sa tabi ng kanyang mga magulang. Ang paghaharap ay hindi lamang hindi nawala, ngunit tumindi. Bahagyang sinulyapan ni Tammy ang biyenan, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng masama at malakas na aura. Mula sa mukha ng kanyang biyenan, halos 3 buwan ng